type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Doble sa opinyon at reaksyon, doble sa impormasyon at kaalaman, hatid ay dobleng tuwa at saya. Halina't makinig sa tambalan ni na Kuya Ruel at Kuya Ricky Sunga dito sa Double R sa Radio Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sophie Tech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. Ako po'y karaniwang. Oy, oy, oy. Good morning, good morning. Gising na. RJ na. Sa Radyo Bandido na. Double R sa Radyo Bandido. Magandang umaga. Sana nasa maayos kayong kalusugan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga nanonood sa amin sa Sky Cable, Channel 224, sa Facebook Live, sa YouTube, yan, at siyempre sa radio, 810 AM, sa inyong mga talahipitan. Good morning, Partner Ruel! Yes, good morning, Paring Ricky. Loud and clear ba ako, Paring Ricky? Oo, loud and clear. Dahil mukhang dito na tayo masasanay sa bagong teknolohiya. By Zoom, lahat. By Zoom na no? Kaya pagboto kaya, papayagan kaya mag-Zoom na rin. Oo, pero pare, baka makalimutan mo, bare month na, bare month. Oo nga, abay, sumilip na nga si Jose Marichan, di ba? Narinig na natin yung Whenever I See You, di ba? Oo, huwag mo makalimutan yung regalo ko, pare. At 3 taon na tayo, hinaabangan ko hanggang ngayon. Hindi mo mabalot yung regalo ko, pare. Hindi, nakabalot na, hindi lang maibigay. Ano kasi, madali kang lapitan pero mahirap kang hanapin. Akala ko sasabihin mo, pare, nabalot ko na kaso every time na ibibigay kasi, nagla-lockdown. Lockdown pa rin tayo hanggang ngayon, di ba? At hanggang September 7 ho, MECQ dito sa National Capital Region. Anyway, partner, basahin natin itong mga bagong balita ng itong nagdaang linggo, no? Okay. Ito nga, FDA, naproba na ang Moderna vaccine for sa emergency use sa pagbabakuna sa edad na 12 hanggang 17 anyos. Ito base na rin sa ibang bansa. Sa mga opisyal at may-ari ng Pharmaceutical Corporation na isinasangkot sa pagbebenta ng mga overpriced na surgical mask, face shield at PPE. Matagal nang wanted ng gobyerno ng Taiwan dahil sa panloloko o fraud. Okay, ito mahigit 120 eskwelahan, no? Nagpaplano na magkaroon ng pilot testing ng face-to-face. Ngayong darating na pasukan na Setyembre. Samantalang botohan sa halalan sa 2022, pinag-aaralan ng COMELEC, extension ng 2 araw na botohan, posible dahil sa pandemya. Hoy, si Senador Bongo, tinanggihan na niyang endorso ng PDP Laban para maging standard bearer for presidency, no, sa darating na eleksyon. Pero vice presidente pala ang target niya na inalok niya ang sarili niya kay Davao City Mayor Sara Duterte. Kung tatakbo kung sakali. Ito, 18 rehiyon sa bansa apektado na ng Delta variant. Mahigit 20,310 naman ang naitalang COVID cases kahapon.
Ito, COVID booster shot, no? Sa mga health workers. So, payag, okay kay Vaccine Secretary Carlito Galvez. Bakunahan kontra COVID-19 sa Maynila. Itinuloy matapos suspindihin dulot ng paghahak. Samantalang 46% na National Capital Region ang nabakunahan na ayon sa MMDA. Sa politika, ito. Aga, siya yata ang kauna-unahang anendorso. Itong si Manila First District Congressman Manny Lopez. Personal na anendorso ng Pangulong Duterte. Bilang opisyal na kandidato ng PDP laban sa pagkaalkalde sa Maynila. Yan. So, ibig sabihin, balak, kakalabanin ba niya si Isko o tatakbo si Mayor Isko sa higher position? Abay, abangan natin ang susunod na kabanata dahil sa, ito na, next month na lang. Filing candidacy na, partner well. Yan. Okay. Ito, mag-ingat nga pala tayo dahil, nasa lockdown pa rin tayo, partner well, dahil ayon sa DOH, ang daily, posible raw tumaas ang daily dose cases sa NCR. At ang pagtataya nila ay 43,000 mahigit ang nasa nila sa September. Sana wag naman patas na patas kung saan meron ng bakuna. Pare, bago ang lahat, ano ba yung ating pulse survey? Ito nga, nagkaroon nga tayo ng di ba? Ng pulse survey, sabi nga natin. Informal, Informal lang naman to, hindi naman to official, wala man lang to, mga ano lang to. Pulso lang, alamin lang natin. Kasi although wala pang di ba? Hindi pa naman sila nagpa-fight, pero ito yung mga lumulutang na kandidato. Una, si Vice President Leni Robredo, di ba? And then allegedly si Davao City Mayor Sara Duterte. Then pangatlo sabi tuloy na raw si dating Senador Bongbong Marcos. And then pang-apat si Senador Ping Lacson, siya ang kauna-unang opisyal na nagdeklara na natatakbong presidente. Siyempre, nag-iisip pa rin si Manny Pacquiao. Yan. Tama ba? Wala ba akong nakalimutan na tao? Meron pa isa. Meron ba? Si Senador Bongo, pare. Ikaw naman, kinakalimutan mo yung... Senador Bongo, ayun. Pero hindi, sabi niya, inurong na niya, parang... Decent siya. Pero ang isa pa lang nakalimutan natin, ito. Si Senador Gordon, pare. Hindi kasama doon sa listahan natin yun Kasi wala pa naman din siyang deklarasyon. Pero ang malinaw, talagang yung lumulutang, itong si Mayor Isko Moreno na Maynila. Yan lang, pipili lang kayo. May mga emoticon dyan. At mag-react lang kayo. At syempre, nandun pa rin ang natin. Mga papromo natin na mananalo sila ng instant load, partner. 5 winners yan, Anything na Parang nalimutan ka. Yung ating pambansang kamao. Hindi, bitanggit na natin. Binanggit ko na ba? Manny Pacquiao. Binanggit na natin. Sinabi natin. So yun, may mga emoticon dyan, partner, di ba? Pipiliin lang nila. Tapos kasama sila sa harapan yan. At babasahin natin yung resulta yan bago mag-file sila ng candidacy sa October 1 to 8. Okay, partner. Well, yan nga, mag-comment, mag-react lang kayo. Okay. At manalo kayo ng 50 pesos load. Pare, baka pwedeng itaas mo daw kasi burn month na. Sabi? Pag-aaralan namin yan ng Pero pare, itong poll survey natin, maglalas siya hanggang sa mag-file ba? Hanggang 1 month. October to 1 to 7, yung file hanggang end of the September. Partner. Okay. Pero pare, ito poll question natin, as is siya, pero every Saturday, magkakaroon tayo ng poll question pa rin on top of poll surveys. Tama ba? Tama. Okay. Ito nga, nag-react na po si Rene Pan. Sabi niya, gusto niya si Yorme. Ito naman si Ray Quezon, wala raw siyang pagpipilian doon. Sino mo? So, hindi siya boboto. Ito si Pauline hindi ko na. Ito si Pauline CEO. Sabi, pwede ba raw si Roelson na lang daw? Bakit nasama ako dyan? Si Sherlyn po si Yorme raw gusto. Si Lester Panal. Si BBM ang gusto naman, si BBM. Si Choi Bueta, dalawang pinagpipilian, si Lenny o si Yorme. Ito naman si
Male, di ba to? BBM, si Rene Samson, BBM, si Efren, si Wilson na lang daw. Ba, nakakadalawa ka na, partner, wala? Dalawa Pare, na. pasensya na. May Robles to eh. Nakakadalawa nga ako, pare. Ito si ano ba to? Kay Ping, si June March, si Ping. Ito si Yeds Nurdak. Kasi binabalitan mga pangalan parang Abulaje, no? O si BBM daw ang gusto nila. Ito si BP Lenny ang gusto, si Nidnardo at si Rachel Galang ba to? Ping Lacson. Yan lang ko inisan pa lang. Mamaya, babasahin natin ibang ano. Pwede naman kayong magpabati sa amin. Anyway, binasa nga natin kanina. Pero sabi nga itong medyo alarming dahil sabi nga ng Department of Health, posibleng tumas daw sa NCR. NCR po. Samantalang sinasabi, nasa 47, sabi ni MDA Chairman Abalos, nasa 43% na mga nabakunahan sa Manila. Pero sabi naman ng DOS, posible naman tumas ang cases sa NCR 43 ng 43,000 sa pagdating ng September. Bay, kung kailan nagkaroon ng bakuna tsaka pa tumataas pa rin. Ano sa palagay medyo fast. Titingnan natin kung talaga bang effective yung bakuna kasi pare nakakatakot. Ipinaproba na ng FDA 12 years old ng 17. Naisip ko yung mga matatanda hindi nakayanan di ba? What mo yung bata? Hindi, kasi ang bata, di ba sinasabi, malakas ang resistensya pa. Kaya nga mas malakas ang resistensya, ba't lalagyan mo siya ng vaccine? Di ba? Pero wala tayong magawa kung yan ang decision. No? Pero sana pag-aralan mabuti, pare, kasi mahirap di ba? Yan ang solution mo, pero magka-problema sa future. Talagang scrutinize kung ano yung effectivity ng vaccine. Kasi baka mamaya magaya na naman yan sa mga procurement, overpricing, baka pera-pera. So dapat pag-aralan kasi health ang pinagpapan dito. Huwag natin compromise yung health at saka yung interest ng kabataan. Okay, tama. Sabi mo naman yun, anomalya, no? Yun nga sinasabi na mga wanted, mga fugitive pala itong mga opisyal ng mga Parmali, no? Di ba? Pharmaceutical Incorporated, mga fugitive pala itong sila ng mga pangalan to. Si Michael Yang, dating economic advisor natin. Nabi itong si Heng Wenlai. Wanted din to, official din to ng pharmaceutical. Si Hong Tai Yen, CEO, na nakabase rito sa Manila. May mga fugitive pala sa Taiwan to dahil may mga fraud tsaka stock manipulation. Nakapag-deal rito sa mga kriminal. Mahirap na. Kaya pala... Saka yung mga kaso parang medyo matindi. Hindi lang basta parang ano lang, nag-away lang. Ito medyo malalaking kaso yung hinaharap nila. At saka usually, before ka talaga pumasok dyan, tinitingnan yung, di ba, may mga tinatawag na company profile. Pinaprofile mo yung company kung talagang ano sila di ba? Kung talagang karapat dapat. Usually sinasabi nila kasi emergency ito Pero still, pag maski na emergency, so di balik ka ng ganun ng attitude mo, basta kahit ka nakukuha. Di ba? Tayo nga pag bumibili ka sa mga tindahan, tinitingnan mo baka okay ba to? Baka mamaya fly by night yan, di ba? So talagang kailangan natin ingatan. Medyo nawala na siguro na disorient pare yung procurement pare. Dahil sa malaki kikitain. Yung nga, 8.5. Tapos ang face shield, 175. Ang face mask, 27 pesos. Ang PPE, 1,900. Diba? Pero that time pare, nung kasagsagan ng taas ng presyo ang PPE pare umabot na hanggang 40 plus. Yung talagang sobrang taas na 40 plus. Nakabili pa nga ako Bangketa pa yun, pare. Hindi yun sa mga 40 plus yung 40,000? 4,000? PPE? Partner Wen? Bida ka na stock Sa 1,000 yung PPE, kasagsagan ng kataasan na presyo PPE 1,000. Yung face shield naman, face shield umabot ng mga 40 pesos. Yan.
Kaya hindi naman masyado namang overpriced talaga kung 179. Hindi, saka pare, sa 8 billion, marami mga magagawa. Bakit pinagbigyan mo yung foreigner na kumita? Ang dami mga Pilipino na sa Taytay, Kainta, di ba? Mga mananahe, mga gumagawa niyan. Million din yan. Kaya nila i-produce yan. Ibigay mo yung pera sa kanila. Baka nga hindi ka pa gumastos ng 8 billion. Baka 1 billion lang. Di ba? Tapos naka-create ka pa ng jobs. Tapos yung mga taong walang trabaho na, at, di ba? Hindi sila nagugutom dahil meron silang income. Tama, Partner Well. Kaya nga, itong expose ni Senador Risa Ontiveros, napakaganda. Pero tuloy pa rin, sabi ni Senador Pampilo Lacson, ang investigasyon dyan sa anomaly dyan sa overpricing 8 point something billion dyan sa pagbili ng mga PPE, face mask at face shield na hanggang ngayon, ginagamit natin ng face shield, no? Face Ako nga, shield. pare, pumunta ako ng ng 168 magkano face shield? 15. Pag wholesale, kalahati presyo. O di ba? What more tayo? Bili ng kukunin natin, sabihin na sa China, hindi, ito gusto namin presyo. Take it or leave it. Ibibigay yan. Di ba? Kasi bulto yan. By the million. Bibili ako. Punta pieces wholesale na. Diba? Dapat, What more than million of pieces? sana may makausap mga tayo talaga na nagbebenta nito na gaano ba talaga kahalaga, no? I mean, gaano ka yung presyo niya. Kung tamang-tama ba during that time. Kasi may comparison parang sa auditing ng COA yan, Partner Well, sa mga binibiling mga procurement ng mga gobyerno, no? Kunyari sa local government, kunyari bibili sila ng isang ballpen. Ang bili nila sa ballpen is 15 pesos. Pero, ang gagawin ng COA niyan para ma-check nila yan, bibili rin sila ng katulad ng ganung brand, ganun ding ballpen sa ibang tindahan na mas mababa pala. So, doon makikita yung corruption na sinasabi. Kaya, ang COA, siya talagang ang mandato niya mag-audit, hindi yan mag-committee de absuelto yan o commission of absuelto. Kaya, medyo mali yata ang presidente, yung pa-audit niya yung Philippine Red Cross, isang non-government ko yun. Yung labang nag-advise sa kanya na hindi pwedeng i-audit yun dahil may sariling auditing firm yun. No? At hindi sakop ng gobyerno, ang mandato na ng COA i-audit ang mga nasa gobyerno. Actually, kaya pala sinasabi pala doon sa DBMPS, sabi ni dating DBM Secretary at Congressman ng Camarines si Rolando Andaya, MPS DBM na yan, yung procurement service ng DBM, isang maliit na opisina lang pala yan. Na hindi nagtatransaksyon ng ganyang kahalaga. Ang mga binibili lang pala yan, yung natural na binibili ng mga sa gobyerno, ballpen, papel, pati mga Clorox, binibili, panlinis sa banyo. Yun lang ang binibili niyan, hindi yung mga iba pang bagay. Kumbaga napakaliit na opisina para makapag-transaksyon sa isang malaking lalagay itong negosasyon na walang MOA o bidding na nire-require ng ating batas magkaroon ng public bidding. So pare, sa tingin mo ba mali yung pag-procure kasi hindi dumaan sa bidding, pare? Or, siyempre, di ba? Tawag na ito sa Manila, may ganun, negotiated. Kasi walang pumasa sa bidding. May mga tema, hindi mo alam. Pumasok ka sa isang bidding, partner, diba? Ganun yan. Pag walang nag-bid doon sa requirement, mag-negotiated bidding na lang sila. Kumbaga, kasi yung lowest bidder, ayun lang yung tatanggapin nila. Makipag-transaction sila. Negotiated, ito nangyari kasi negotiated bidding yung nangyari. So, walang nangyari bidding, kumbaga yun lang yung yun lang yung teka muna, may nagko-comment sa atin ba't daw hindi okay, ba't di raw nag-page sa page, ba't di raw wala sa page natin yung live natin, partner Well, na ano ba ng Ito, para meron naman, yun nga, bumabati nga si Junril Verana. Hello po, ito kay Winnie Ching. I'm back now po sa inyong lahat.
Thank you, Madam Winnie. Saan ba? Sa page natin o sa Sa page natin, pare. Okay, okay. May nagsabi lang kasi na hindi wala raw sa page natin. Hindi raw nag-appear yung live natin. Anyway, Pero, pare, bati muna ako Bati muna ako kay sa the Fraternal Order of Eagles, kay Governor Doc Gilling, sa National President ng Eagle, si Nelson Sarapudin, at siyempre yung Club President ng Estrados Empire Eagles Club na si Kuya Emerson Madriono. And yung mga binabati ko rin yung mga officers and members ng the Fraternal Order of Eagles ng NCR 12. Yan. ba marami yan. Marami akong nakikitang eagle. Ito yung mga eagle na hindi lumilipad. No? Makikita mo yung mga nakasuot ng eagle. No? Marami pa lang mga member yan. Kasama dyan ba si paring Edgar natin dyan sa Eagles? Si paring Edgar, officer and member po ata dyan. So, sa mga nag-update ko, ano yung huling cases na itala kahapon 20,310. Sige, magsilabasan pa kayo. Ito nga at umabot na sa 33,873 ang new death toll natin. Biruin mo. Grabe. So, may higit 2 million na COVID cases sa Pilipinas. Kumpara, tayo palang pinakamataas. Kumpara sa Malaysia, death toll nila, partner, is 17,521 lang. Ang Thailand is 17,280. Pero ang pinakamataas talaga sa Southeast Asia, itong Indonesia, nakakalungkot. 134,930 ang death toll nila sa COVID. Samantalang sila yung I think nauna pa sa atin silang may bakuna kaysa sa atin. Diba? Yun nga ang iniisip ko at kinakabahala ako bakit ganoon. Sila na una sa vaccine pero sila pa yung pinakamarami. Pero may in-announce ngayon na bagong new variant daw itong MU na unang na-detect diyan sa Colombia, sa bansang Colombia. Nakakalungkot, may bago na naman variant. Sana hindi na umabot dito sa Pilipinas. Hindi, actually parang Ricky sa akin na-research ko ng konti, no? Ang virus kasi pare talaga na mag-mutate yan Nung high school tayo, di ba? Talagang mag-mutate yan. For example, meron kang viral infection. Take ka ng amoxicillin. At pag hindi mo natapos yun, minsan lumalakas pa ang virus So matalino ang virus, mag-mutate siya na parang pwede niyang kalabanin. Para lang yan sa gera Yung mga yung mga soldiers mo lumalaban. Yung kalaban matalino, naisip ito pala yung ginagamit. So gagawa sila ng mga arms na kayang lumaban sa iyo. So pa-mutate siya ng pa-mutate kaya tinatawag diyan meron ngang first generation na antibiotic, second generation, third generation, pataas ng pataas kasi ang mga virus nag-mutate yan palakas ng palakas. Yun ang research ko at saka nung high school, college pinag-aralan namin yun. Okay. Okay. Ang pinakamatinding virus lang daw ngayon lumalabas yung Flander virus. Ganun ba? Parang hindi. Parang palaki rin na palaki. Pero, teka muna, sa Maynila, balik ang bakunahan dyan at active uli ang bakuna kasi nahack yung nakaraan partner Ruel So, hanggang dito parang Ricky, may hack pa rin. Pati sa bakuna, akala ko sa scammer lang yan Na-hack yung mga yung mga data mo Pero pagdating, ano kaya interest nila doon, no? Bakit nila i-hack ang pagbabakuna system? Hindi, kasi kukunin yung informasyon nun, partner Ruel, na pwede magamit sa darating na eleksyon. Dahil nga, alam naman natin, political season na, election time na ngayon. Ito nga, di ba? Formal ng endorso ng Pangulong Duterte. Gaya ng sinabi natin sa ating balita kanina. Si Manila First District Congressman Manny Lopez bilang kandidatong opisyal ng PDP laban ng Pusi Faction Wing. Si Congressman Lopez nasa pangalawang termino na, pangatlo na siya muli ito. Pero balak na pala mag-mayor, no? So, well, tingnan natin hanggang saan. Kung ganyan kasi ang mga kalaban niya dyan, partner si Hani Lacuna. So, one-on-one. Unless kung meron pang isa pang lumutang na kandidato sa Manila, magiging three-corner pa yan.
Yun nga, official na siyang tinaas pa ng kamay, Aha, hindi kaya kiss of death yan, Kong. Tinaas pa ang kamay. So parang nailabas sa media siya pang official na kandidato ng PDP laban. At siya lang ang nakita kong tinaas na ngayon sa gitna ng pandemya na kandidato. Well, okay naman performance ni Congressman Manny Lopez lalo na dyan sa Tondo. Abangan na lang din uli natin susunod kabanata kung hanggang saan naabot nito. Dahil ito yung anak ni, kung matatanda mo, partner ito si Manny Lopez, ito yung anak ni dating Manila Mayor Mel Lopez na limao na nakaraan. At ang birthday itong si Manila Mayor Mel Lopez na September 1. Yan. So yan, good luck sa mga Lopez, Attorney Alex Lopez, mabuhay ka. Paano naman si Vice Mayor Hani Lacuna, si Doktora? Hindi, tatakbo nga siya na malamang at hindi pag umakyat sila maglaban. Hindi la Mayor Isko Moreno. So magiging one-on-one yan o unless may sumugal pa na isang kandidato, magiging three-corner fight yan. Medyo magandang laban niya sa Manila. Pero ito medyo may bentahin na kagad dahil nga i-announce kagad. Although hindi pa nag-a-announce si Mayor Isko kung tatakbo siya sa national o sa local uli. Pero kung sa local, nako, alam na. Kung si Mayor, Mayor pa rin takbo, sabi nga, ang bumanggaraw, giba. Di ba? Okay, pare, alam mo, sa politika, no, ang gulo. Di ba? Sana naman this time bumili na tayo ng karapat-dapat. Wag na natin wag na tayo tumanggap porque nabigyan tayo, bobotohin natin. Tingnan natin kung sino yung karapat-dapat, di ba? Na pwedeng iangat ulit ang Pilipinas into Tiger of Asia. Ganun ba? Sana nga. Ayun ang wishful thinking natin sa inaharap. Dahil Pare natin is impossible. Di ba? Aha, amin natin dahil isang buwan na lang magpapay na sila and then later on after campaign period February and March so bibilang na lang tayo ng 10 buwan para sa panibagong mga halal na opisyal further 2022 parang kailan lang kaya ang kaibahan dito di ba dahil nga pandemic paano klase ng mangyayari dyan na botohan. Anyway, partner, dahil anong oras na dyan? 10:26 na, parang Ricky. 10:26 na, siguro mag-break muna tayo, partner, no? Aha. Okay. Iinom lang ako ng tubig, huwag kayong alis. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes and digital free-to-air Channel 29, also heard on DZRJ 8:10 a.m. Secretary Sal Panello and co-host Pia Morato and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and subscribe and like and watch on YouTube RJAM News. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all
all over the world. Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/GZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sophie Tech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. Ako po'y karaniwang tao lamang. Time check tayo, 10:28. Okay, ang oras ay itid sa inyo ng King's Herbal Food Supplement. Ang food supplement ang bibigay sa inyo ng lakas at tibay resistensya, lalo na ngayong pandemya. Yan ang King's Herbal Plus, ang biyaya na mula sa kalikasan. Okay, thank you, King's Herbal Plus, Kari Herrera. Okay, Partner Well, binanggit na nga natin na sa kanina na si ayaw palang magpresidente ni di ba? Tinanggihan na niya, pisan na niya tinanggihan ni Senator Bongo ang endorsement ng PDP laban Kusi Wings faction na maging pangulo, tumakbo pangulo. Pero nagpresenta naman pala siya bilang vice presidente kung sakaling tatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte. Ayaw niya ng presidente kagad, gusto niya busy muna. Diyan mas maganda yung parang dahan-dahan ka umaakyat, hindi yung biglaan, hindi shortcut. Yeah. Yeah. Ito, sabi ni good morning po, sabi ni Rudolph Binga Senior. Si Lester Pedal, okay na po ba FB page nyo? Wala, nawawala ata tayo. Ito kay Joe Saldana, good morning, Double R. Ito kay Nest Adnarim. Good morning po, Sir Ricky and Sir Well. Ito, yung kay John Yanga, Bongbong Marcos. Ito kay IBP, Irene Panganiban. Sara daw. Pero sino Sara? Bebot Ramos. Sara Heronimo, baka si Sara Heronimo. BBM, Bongbong Marcos. Ito kay Emily Go, kay Isko. Si Din Uy, BBM din daw. Marami kay BBM Ayan, okay. Oy, nga pala, binanggit dyan happy birthday Ngayon ang kaarawan ng birthday ng kumara natin kaibigan si Joe Saldana. Yan, ng Agila rin yan. Agila newspaper Eagles din yan. Happy birthday, Joe Saldana. Ay, sa aking inaanak si Shane yan. Dyan sa Magpapansit kayo, magpapansit kanton. Masarap. Ayan, para pampahaba ng buhay yan. Ayun, binanggit na nga natin, partner, election, talagang dapat tama yung pag-aralan ng COMELEC na magkaroon ng extension, magkaroon ng 2 araw na botohan. Yan. Pero pare, magastos yan pagka 2 araw. Siyempre, giging times 2 yung gagastusin ng mga politiko. Hindi na sila. Siguro, pero kailangan to dahil kaysa naman magkaroon ng super spreader, diba? Baka hindi mabilang, hindi makapunta yung mga dapat pumoto. Kasi malamang magkakaroon din ng social distancing dyan, di ba? Susunod ka rin ng face mask, botohan. So, kung wala pa wala. And another 50% for sa second day, gano'n. Tama. Hindi, depende sa outcome ng mga botante. Kung maaga sila magising, maaga sila. Kaya lang, para ma-minimize din yung tao, di ba? Tama, baka maging ibis na tamang voting voting wisely, baka maging pang virus wisely yan. Di ba? Baka, parang hindi ba kaya magkaroon ng discrimination yan? No vaccine, no vote. Parehong pareho NV. Yan ang hindi. No vaccine, no vote. Yan ang hindi pwede. Pero sa pinatutupad yan, partner, sa Cebu, ni Gwendolyn Garcia, dyan sa Cebu, yung bubbles bakuna na tinatawag nila, na pagka bakunado ka, pwede ka pumasok sa restaurant, sa mall. Pinatupad nila yan sa kanilang lugar, sa Cebu City. Nako,
medyo although tutol nga yung iba kasi yung pinanukala niya yan ni economic advisor Joey Concepcion, no? So medyo 'di ba kapag hindi ka bakunado, bawal kang pumasok. Ngayon pinimplementa nila yan dyan sa area ng Cebu. Pero pare, maraming bakunado na may tinaraan ng COVID eh. 'Di ba? Ang ano nila, at least hindi naging worse. Pero 'di ba sabi nila pagka bakunado ka hindi ka natatamaan bakit ngayon hindi pa sure. So walang assurance pag nag-vaccine ka, di ba? Hindi, may assurance daw kasi nga hindi magiging severe, hindi mild lang, di ba? Usually, yun ang ano na yun, kapag ano ng bakuna raw eh. Anyway, andyan na ang bakuna at mahigit, I think, mahigit 1 billion na yata na bakuna sa buong mundo sa pagtataya ng World Health Organization. So, tingnan natin sa susunod pang mga araw, no? Kung gaano ka-epektibo talaga ang bakuna. Kasi ito, kailangan pagtaas ito, may booster siya dahil meron lang siyang prescription period lang no? Gaano tatagal ang bakuna Sana makausap natin si Doktora rito pare, di ba sa susunod na na episode natin ang pinag-aaralan na namin ni Doktora is ano yung mga sakit na dulot ng pandemic sa lockdown. So, subaybayan niyo tayo next week mag-start tayo kung ano yung mga sakit na dulot ng pandemic and lockdown at paano ito ma-prevent. So, lagi sila mag-tune in sa Double R para malaman nila, no, pare? Pangako ba ni Doktora yan sa susunod na... Yes, pangako daw sa susunod. I-research daw niya kung ano yung mga sakit na dulot nitong pandemic at saka lockdown. Lalo na yung mga mental, medyo anxiety, depression, kasi medyo ang mga kabataan ngayon medyo nade-depress, di ba? Alam mo na pare, maraming tumatawag sa mental, national health for, national mental health. For mental health. So, nakaka-alarma, pare. Kasi, kaya, pare, ano masasabi mo? Doon sa pag-open ng school, okay ka ba na pare, umikot ka. Ano masasabi mo pagka sa panukala na mag-open yung school sa face-to-face, yung ibang, hindi naman lahat, no? Iilan lang. Ano sa tingin mo, pare? Okay lang, partner. May tumatawag. Huwag ka muna tumawag. Sino ba yung tumatawag? Wala tuloy tayo sa area. Nandiyan pa rin ba ako? Nasa ba? Nawala kasi screen, pero okay. Sige, parang Ricky. Sandali lang Pambihira talaga. Mamaya ka na tumawag. Ginagamit pa namin ang cellphone. Dali lang Parang galing kay Ronan Ortiz. Hi, Sir Ruel and Sir Ricky. Good morning po sa inyo. Salamat daw sa pagbati. Sabi ni Joe Saldana. Salamat lang, walang pakain. Anyway, papasok ang sabi ng Department of Education is planning to hold a dry run on limited person-to-person in-person classes in 120 schools once President Duterte allows a pilot test. Sabi ng DepEd. Okay. Yung sound mo, nawala. Yes, sa akin pare, pananaw ko mukhang tignan nila, tignan nila yung mga bata ngayon, no? Medyo nagkakaroon ng anxiety at saka depression. Siyempre, yung mga classmate, hindi iba talaga ang pakiramdam na magkakasama kayo kaysa sa Zoom. Di ba? Sa pag-aaral, mukhang hindi 100% pag-aaral sa Zoom. Dahil habang nagsusum, siyempre kailangan ng magulang nasa tabi. Minsan may kailangan daw itanong. Kaso ang mga estudyante hindi kagaya dati sa school, mabilis mo siya matanong kung ano yung assignment, kung paano i-solve. Ngayon pare sa Zoom, hindi mo magawa yung dating face-to-face. Pare, ano masasabi mo? Hindi, meron naman sa tingin ko, partner,
ginagamit na rin ng mga ibang school yan yung by Zoom, kahit na wala pang pandemic. Kaya nga, di ba, may mga artista, mga celebrity na nag-aaral by online school lang sila. So, kung may mga kailangan na face-to-face, no? Pero meron namang pwede naman mag-online lang na patututo ka rin naman. Tumabay tayo sa teknolohiya rin. Siyempre, kung walang ibang alternative, kung hindi pa talaga pwedeng ng face-to-face. Pwede naman talaga Pero siguro yung mga formal, like yung mga medical school, kailangan talaga siguro ng mga formal na classes sila. Yung kaso pare, yung mga kabataan, yung mga elementary and yung mga early ng high school, no? Yung mga grade 1 hanggang grade 12, mukhang hindi sila preparado pa eh. Di ba? Hindi, sa haba ng panahon, kailangan i-condition na ng utak ng magulang nila na nandito tayo sa bagong dimension na teknolohiya, na bagong, dahil nga may pandemic, ito yung magiging sitwasyon mo. Siguro dapat ang magulang magsasabi diyan ng ganito. Talaga, totally, mga bata hindi handa. Kaya may ibang bata na wala ring gadget, di ba? Kaya ginagawa, by module sila. So may dalawa silang alternative, pwedeng by Zoom or by module, no? By online. So, pero dapat ang magulang magsasabi na nasa ganito tayong sitwasyon, kaya ito magiging sitwasyon mo ngayon, na para maging handa sila. Hindi kasi pare, kagaya niya, kunwari, nawala ka. Wonderwell. Hindi kagaya dati, pare, pwede mong itanong kaagad. Paano kung kunwari, yung magulang, hindi rin nakapag-aral ng algebra, okay, nakalimutan na. Siguro mga isolated cases lang yun, na Wonderwell. Yung mga ganun, siguro, alam na ng teacher yun kung paano paraan na pagtuturo. Like yung mga iba pang mga klase, kasi gano'n naman alam naman nila kung ano yung hindi pwede sa Zoom by online, ano yung pwede. Di ba? Kunyari, like mga midwife, paano nga mag-anak? Nga yung problema Pero may isa akong nakakita ng video, di ba, yung by midwife, yung sanggol, manika ang ginagamit kunyari panganak. Pero kailangan pa rin na formal na training tungkol doon. Ito, pare, paano to? Yung isang babae, magpapacheck up sa OB-GYN. Zoom daw, Zoom. Paano yun? Siyempre, may mga sitwasyon na hindi pwede talaga. Oo. Gaya, pare, galing kay Boss Barbie Atienza. Vicky for President and Ruelso for Vice President. Pare, pareho tayong RS Sino doon? Yes, good morning, Sir Barbie. Pwede namang si Barbie Atienza for Mayor. Vice Mayor Oy, good morning, bossing Barbie. At mga taga-Manila Bulletin, dati natin publication yan. Okay, Barbie, mga nag-react pa ng iba dyan. Kasi lumalabas na sa initial parang Lenny and BBM yung medyo magkadikit dun sa ating informal survey, no? So, ano lang kayo? Boto lang kayo o mag-react lang kayo. React hindi man to boto. Mag-react lang kung sino yung napipili nyo. Wala pa naman silang formal na deklarasyon kung sino yung tatakbo dyan. No, pero yun lang yung nakikita lumulutang na posible. At isang nanguna na nga dyan, opisyal na nagsabi na tatakbong presidente, si Senador Pampilo Lacson. Kanyang kateammate siyempre si Tito Soto. Tito sa Sen. Pare, medyo mahirap pa mag-decide kung sino yung mga bobotohin, no? Sabi nila, dapat daw ang piliin ng taong bayan, honest, dedicated, no? Hindi medyo may integrity at siguro may dignidad. So, ang sabi ko naman, walang matitira. Ganun ba? Oo nga, no? Pero matagal na sinasabi yan, mga ganyan, integrity, honest. Wala naman. Malang pagkabata ko, yan naririnig ko, tsaka yung sinasabing pagbabago. Hanggang ngayon, pagbabago yan Wala nagbago, sila yung nagbago. Nagbago, lumaki yung pangungurakot, diba? Siguro, ang pansinin dyan, yung sistema talaga. Sistema ng pag-gobyerno. Dati, diba, yung sinusulungan, na kainitan ng pagpasok ng Pangulong Duterte 20
16 to 17, sinusulong yung federalismo, no? By state, parang sa Amerika yan, di ba? Ikaw, partner, nakapunta ng Amerika, iba yung batas sa, kunyari, sa Chicago, iba yung batas sa Las Vegas o sa Illinois o sa, di ba? Kanya-kanyang state. Kanya. Meron pare-pareho. Pero meron din mga kanya-kanyang state. May dito pwede, doon hindi pwede. Mga ganun. Kaya, di ba, meron dong sambang lugar yun. Pwede rin yung magbariwana yung mga tao. Legal. Dito sa ibang state, bawal yun. It's a drug, di ba? Mga ganon, di ba? Dito pwede namang abortion. Di ba? Sa state ba yan? Sa kabila namang state, hindi pwede yung abortion. So, federal state Kung ganon, applicable ba dito sa ating Pilipinas? Medyo takpan na yung federal na sinusulong. Medyo mahirap pare kasi sa totoo lang, hindi naman sa nag-ano tayo, no? Kailangan well-educated yung mga tao. Kasi pare, alam mo, pag hindi ka masyadong, di ba sabi ni Nelson Mandela, education, importante yan. Di ba? Pagka hindi ka masyadong educated, diyan nangyayari yung mga corruption. Kasi pag nga mataas ang pinag-aralan mo, mahiya ka kumurakot Ganun ba? Hindi naman yata. Dami matataas ang pinag-aralan yun di ba? Ganun ba? So, parang mo sinasabing, iba yung nag-aral at saka may pinag-aralan, ganun. Iba yung matakaw sa masiba. Ganun ba? Matakaw lang. Yung masiba talaga lahat sisimutin yun, di ba? Sisimutin yun. Parang sinabi ni President Mandela, you talk to a person that he understand and he will learn from his mind. But if you are going to talk in his language, he's going to understand through his heart. Tama ba yun, pare? Pakitagalog, partner. Pag sa actually ano yan idiom lang siya. Kung talagang parang pare, sabihin mo, 'di ba? Turuan mo ko, matututo ko. Pero pag tinuruan mo ko na may kaagimat na hindi ko alam ang Tagalog, merong passion and compassion. Pare mas maintindihan, mas malialagay sa puso ng tao. Sa Tagalog yun, pare. Okay. Dahil 10:44 na, partner, ang oras ay atid sa inyo ng Sopetec Appliances, no? Hanap nyo ba ay mura? Gamit sa bahay pero may kalidad na appliances? Abay, hanapin nyo ng Sopetec Appliances, no? Usat tatak, Sopetec, quality beyond limitation. Yung parang may logo ng Italy, yung bansang Italy, Sopetec yan. Hanapin nyo lang yan. Nandyan, lahat ng gusto nyo pangangailangan na appliances, gamit sa bahay, nandyan sa Sopetec Appliances. Okay, alam ko pare, parang bandera ng Pilipinas Di ba? Hindi, iba yun. Iba yung sa kanya. Sa kanila yung Italy style, di ba? Yung may kulay na kulay-kulay, yellow, green. Ayun, sa Italy yun Ito ang nakakalungkot sa mga kababayan natin na naghuhulog sa PhilHealth, no? Naka-reserve na lang pala ang pondo natin sa PhilHealth hanggang taong 2027. Naku, ayun ang sabi ng PhilHealth, no? Para ang itatagal ng pondo na to, Naku, 2027, naghuhulog ka, tapos hanggang 2027 na lang. Sino nagkamala rito, di ba? Pero parang marami na ako nababalitaan, pare. Yung ibang ospital ayaw nang tumanggap na ng PhilHealth. Kasi hindi pa daw sila binabayaran. Paano yan, pare? Kaya nagpo-problema nga sila. Di sa may dalawang, diyan sa may Bisaya, sa Mindanao, yung isang sa ospital sa Samar, isa na sa Davao Oriental. Abay, nagtigil operasyon sila na pinatatampo ng mga madre at pare. Nagtigil operasyon sila dahil nga wala silang pondo, hindi sila nabayaran ng PhilHealth. Kaya ang kawawa dyan, pare, yung mga tao So, naipapasa yung burden yung mga tao, ever since, pati kumpanya, may contribution sa PhilHealth. Hindi mo nga nabayaran, hulihin ka Pero sila, hindi nila binabayaran yung mga ospital. So, kawawa yung mga tao. Bakit sila hindi mabigyan ng, di ba? Hindi sila ma-penalize. Pero mga kumpanya na delay lang, may penalty na, may service charge. Parang kawawa talaga tayo, no? Tayong mga maliliit, kawawa. Parang yung nakarang partner magbabayad ka na, pinahirapan ka dyan sa City Hall May binayaran ako dyan
Bayaran ka pa, kaya hinahanapan ka pa na kung ano-ano. Magbabayad na nga ho kayo, nababayad. Ang mas mahirap, hindi ka magbayad, di ba? Oo, Magbabayad tsaka mas mahirap yung kokolekta ka. Kung Oo. kukunin mo yung pera, kukunin mo yung pera, siyempre titignan kung tama, ito ba yung tao na to. Ikaw na magbabayad. Pare, sino bang nasa katinuan na siya dapat magbayad, ikaw magbabayad? Di ba? Kaya nga, ewan ko ba sa lawyer, tapos nagchichismisan pa itong mga empleyado ng Manila City Hall, no? Diyan sa may taxes division, sa license. Mga hinahiupak pala mga yan. Magbabayad yan, pahirapan ka. Paano nga na? Ano ba yan, Mayor? Sa di ba? ang masama dyan, Mga ungas, di ba? yung merong express lane. Di ba? Pagka kunwari, dito magbabayad ka regular, 80 pesos. Kunwari lang. Doon, 120 pero express. Kaya pala nila para yung express eh. Bakit hindi nilang lagay? Kumbaga, pinahirapan na tayo. Kumbaga ito, gusto mong isa tamad, ito mas masipag. O, kasi ka magbabayad, masipag eh. Kaya magdadagdag ka dahil masipag. Ganun ba? Yun nga yun, di ba? Ba't may mga ganun pa eh, no? Ewan ko ba, extra Spain pa din natawag. Pwede namang gawin. Talaga, tutusin. Di ba? Para nga dyan sa Manila, no? Pinahirapan pa yung mga babayad na dyan. Lalo na yung mga nag-violate ng mga traffic violate. Mga motorista na may violation sa trapiko. Pinahirapan pa, magbabayad lang. Oo, sa MTPB. Hinayupa ka talaga rin Dennis Biyahe, no? Na MTPB. Magbabayad na lang kami, pahirapan mo pa kami pagkahaba-haba ng pila. Kasi pag hindi ka umabot doon, isang araw na hindi ka magbayad, may penalty yan, 50 pesos yata eh. Di ba? Tama ba ako, partner? Hindi ako nag-drive. Actually, pare, hindi ako nag-violation eh. Ganun Hindi ba? pa ako nag-violate eh. Kasi, pare, hindi ako nagda-drive. Parang gano'n, di ba? Yung a day, pag hindi ka nagbayad, pumapatak yun, parang metro, 50 pesos. Oo. Sa Pero pare, sa Manila, diyan mo lang makikita. Pare, ang yellow light, ibig sabihin huminto. Oo. Matagal mo ng kampanya yan, partner, no? Para na tayo Kaya para makatipid ang gobyerno, gawing dalawa ang ilaw. Isang green at saka isang red, wala nang yellow. Di ba? Pagdating ng kulay pula, hinto kagad sila, no? Oo, di ba? Kasi kulay yellow, nakalusot ka, huliin ka rin eh. What's the use of yellow kung huliin ka rin? Wag na lang natin lalagyan yellow, di ba? Matagal mo ng kampanya yan, partner, eh. Para na nga tayong sirang plaka rito, yung pagsasabi mo na yan. Pero tama ka naman dyan, di ba? Ang point ko lang naman higpitan mo yung violation, okay lang. Pero tingnan mo muna, na seminar mo ba yung mga tao mo? Na ang yellow, ibig sabihin mag-ano lang, di ba? Alert lang or parang, malapit na mag-stop. Hindi yung paglusot mo sa yellow, hulihin ka. Di ba? So, pare, yun ang tinatawag na hindi medyo educated. Kasi pag educated ka, alam mo yung batas alam mo yung mga talagang rules, di ba? Pare? Teka muna, yung may isang reklamo rito, yung nga pa rin, yung binabanggit nga natin dyan sa may Dasmariñas, no? Yung isang college dyan, malapit sa tulay, sinara, no? Ginawang private nga, may pangako si City Administrator Felix Espiritu na mabubuksan niya yun. At saka sinasabi niya, kala ko ba yan? Yan sa malapit sa may Ambassador Appliances. Ayan ang tagus niyan sa Pido Padilla. Ginagamit pala ng Ambassador Appliances yung area na yan na gawing parkingan na privado. Samantalang pwede kang maging shortcut kung doon ka dadaan patagos ng Sabino Padilla. Pero ginilagyan niya ng gate, Kaya nga tayo nagbubukas ng mga kalsada, nag-open tayo ng Skyway, di ba? Para mag-ease ang traffic. Sinasarhan. Paano yun, pare? Anong gagawin natin doon? Kanino kaya malakas to, no? Yorme, alam mo ba yan? Pabuksan mo yan. City Ad, sabi mo, ikaw naman, sa bagay, sabi mo nga, pinangakuhan ka na nga, gusto mo, tupurin pa. Kaya nga pare, nagawa naman ni Yorme, at kita mo, pagka papuntang Divisoria, dire-diretso hanggang Recto. Diba? Yung mga jeep, ay siguro, diba? Medyo kainaman dahil nga hindi na maglalakad pagkahaba-haba ng mga tao. Nabanggit na natin ng Sofitek. Hindi ba nakinig? Nabanggit na namin ng Sofitek. Hindi na, yung time check. Kasi pare, papadalan daw tayo ng
mist na electric fan ng Sofitek. Para yung pag nilagyan mo ng tubig yung malamig. So, siyempre, pagka ngayon tag-init, masyado mainit ang panahon, masarap. Para habang umiikot yun, may parang aircon yun. Pare. Libre para sa ating dalawa. Na gano'n sa atin sa ating studio. Nabanggit na ko namin sa Sofitek. Baka hindi narinig na, baka umalis ka. Kaya hindi mo na i-plus yung Sofitek. Nabanggit na ko namin yan kanina sa time check. Father Red, okay. Ito dahil nga panguluhan na, dahil ilang minuto na lang bago tayo magtapos. Sana sa susunod, makausap na natin si Doktora ngayong pandemya, may mga nararanasang sakit ng mga tao ngayon. Dahil ito, Partner Well, ikaw, wala pa naman. Di ko naman sinabing boboto ka o pipili ka ng kandidato. Di ba, survey natin, no? Lumalabas na parang Lenny and BBM, no? Ikaw, Partner Well. Ako, pare, sa totoo lang, wala pa akong mapili, no? Kasi, pare, sa akin, hindi ko mapili. Ang gusto ko lang sabihin, kunwari, kasi ang presidente, dapat alam nila, di ba? If I will be a president, pare, dapat, ang problema kasi, pare, pagka naging presidente yung isang tao, lahat ng mga kamag-anak, kaibigan, lahat ng tumulong, ilalagay sa posisyon. Siguro, kung ako yung presidente, I will choose yung mga consultant ko that will deliver my promise to my country. Di ba? Kasi being a president is not a position. It's about power. It means that you have to deliver what you have promised. And dapat meron siyang compassion at saka gagawin niya yung isi-safeguard niya, di ba? And implement what is mandated in our constitution, di ba? Yan ang importante. Sa akin pare, relative ko, kaya ako presidente, kamag-anak ko or kaklase ko, pare hindi ko kukunin yan. Ang pipiliin ko kung sino yung may integridad. Natutulungan ako para iangat ang aking bansa into a tiger of Asia again. Di ba? Pare, alam mo, pagka presidente ka, dapat mong gawin, ikaw yung parang kapitan ng barko or eroplano. Ikaw lang ang tutulong, di ba? Guard mo yung hindi mo pwede i-compromise ang constituents mo at saka ang country mo, yung interest. So, ako pagka bobotohin ko, yung merong ganong attitude saka character ng presidente, yun ang bobotohin ko, pare. Ikaw, pare, sino bobotohin mo? Sino napupuso ng pulso mo, pare? Ganun ba? Wala pa rin Lahat ng binanggit mo nangyari na yung mga nakaraan pero hindi naman natupad di ba? Yung mga katangian na yan, lagi na lang natin nababanggit mo. Hindi, pare. Wala sa... Kita mo, pare, during ERAP time, bakit wala kang napansin, no? O narinig na yung mga cabinet member na involved sa anomaly. Kasi pare ganito sino pinakamagaling na finance, di ba? So meron kang magaling. Si Edgardo Espiritu, pare magaling yan. Di ba? Para ako, pare, kukunin mo, sino yung magaling na DFA? Pare, kukunin ko ulit Secretary Locsin. Kasi pare, nakita kong pagkatao niya with integrity sa niyan. Matapang. Di ba? Oh. Pero bagong lahat, pare, bumunot muna tayo ng 5 na mananalo. Baka makalimutan natin. 1, 2, 3, 4. Well, habang bumubunot ka pa, ang sabi lang natin, hindi naman sa isa dapat iaasa yung pag-asenso ng bansa. No? Wala dun sa wala dun sa mga katangian natin na naririnig na natin yan tuwing election. No? Mga integrity, compassion, malasakit, narinig nga natin ang nakarang eleksyon iba pa may integridad, no? Paulit-ulit na lang sila, di ba? Sabihin, ang problema hindi nandun sa tao kundi sa sistema ng paggugumbiyat. Di ba, sabi nga ni Nelson Mandela, if you want a change, the change should start in yourself, di ba? Sasabihin ikaw muna mag-start bago mo makita ang change ng country mo. Anyway, pare, sabihin ko lang kung sino mga nananong 5, no? Ito si Ronan Ortiz. Ito si
Boss Barbie Atienza, Ano na si Boss Barbie, Boss Aldania, Wave na niya yun. si Uncle Drew, at saka si Pauline C. Yan. Okay, yan. Abay, i-message nyo lang kami. PM nyo, direct message sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido para may bigay namin sa inyo ang load. Okay. Yun lang, partner Well. Dahil sa kabila ng mga ayun, umiikot ng mga kontrobersiya, puro korupsyon. Tagal na natin narinig yun. Panahon pa ng kopong-kopong, puro korupsyon. Hanggang ngayon, may korupsyon pa. Anyway, paalam na tayo. Yes, pero huwag nilang kakalimutan sa susunod na episode ang ating guest na doktora ay si doktora ng bayan na si Dr. Cecil Katapang. Yan, okay. Maraming pong salamat. Sana samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado. Medyo minsan magulo lang ang dahil andito tayo sa bagong teknolohiya. Yan, okay. Tandaan nyo ulit mga kaibigan ang bumoto raw sa kurap, kasabwat. Okay, bye-bye! Bye! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sophie Tech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. The views and comments